Hi guys, nandito tayo ngayon sa Motoviva Legazpi branch, ang pinakaunang Motovida branch dito sa Bicol. At dito available itong bagong-bagong Euromotor Griffin 180i. Tara, tingnan natin ang napakapoging motor na to. Tingnan natin yung kanyang presyo at kung sulit ba itong bilhin. Ano-ano nga bang freebies ang naghihintay sa'yo kapag dito ka bumili sa Motovida. Isa sa kapansin-pansin sa disenyo ng motor na to ang pagiging kahawig nito ng Yamaha Aerox 155. Malamang sa malamang ito nga ang pantapat ng Euromotor sa Yamaha dahil sa pagiging popular ng Yamaha Aerox 155 dito sa Pilipinas. Pero dahil sa may pagkamahal ang presyo nito, marami pa rin ang hindi nakaka-afford. At dito na ngayon papasok itong Euromotor na sa murang halaga, meron ka ng mala Yamaha Aerox ang forma pero mas lamang pa ang specs at features nito. Pero may mga lamang pa itong features kumpara sa Yamaha Aerox 155. Pagdating sa headlight nito, napaka-futuristic ng design. Naka-LED projector light, mas maliwanag ang kanyang buga. Meron pa itong flasher. Yung kanyang DRL o daytime running light nahahawig sa Yamaha Aerox 155. Then yung kanyang mga turn signal lights nandito rin sa baba. Pero ito wala itong hazard lights. At napakaganda ng kanyang color combination. Color glossy black siya dito sa harapan. Sa gilid naman ay color glossy gray. Very premium din talaga ang disenyo ng motor na to. Then dito naman sa kanyang taillight, compact din yung kanyang design. Wala rin itong nakausling bakal o grab bar. Bali yung hawakan ng yung back ride and nandito rin sa ilalim. Ayun, diba? Ang liit lang ng kanyang taillight pero maliwanag din ito dahil naka-LED na. Then yung kanyang mga turn signal lights ay naka-LED na rin. At dito pa lang sa likurang bahagi nito, napaka-sporty din ng kanyang design. Pagdating naman sa kanyang meter panel, naka-fully digital display na din ito. Meron pa itong RPM indicator. And of course, sa gitna ang kanyang speedometer. Meron pa itong built-in clock. Meron siya ditong trip A and trip B. At maganda siya tingnan dahil meron siyang iba't ibang kulay. Of course, naka-keyless na rin ito with answer box system with anti-theft alarm. Kaya safe na safe din itong iparada sa labas. Then ito naman ang kanyang remote. Dalawa na ito kapag binili mo. Meron na rin itong bulsa dito sa harapan kaya meron kang paglalagyan ng gamit mo. Meron na rin itong built-in charging port kaya pwede ka na mag-charge ng phone mo. At kung magpapagas ka naman, nandito lang sa harapan ang kanyang tangke. Malaki rin ang fuel capacity nito, 6.5 liters kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Nasa 35 to 40 km per liter din ang kanyang fuel consumption. At isa sa maganda sa motor na to, napakaganda ng disenyo ng kanyang stock na upuan. Para itong aftermarket kung titingnan, no, para siyang in-upgrade na. Naka-camelback na ito. Meron pa itong mga carbon design, meron pa itong mga white stitches at meron pa itong disenyo. Kaya talagang komportable ka dito sa mahabang biyahe at hindi mo na kailangan pang palitan. At malapad at malambot ang kanyang upuan kaya talagang relax na relax ka dito. Pagdating naman sa seat height nito, nasa around 780mm lang din ito. Halos kasing height lang ng Yamaha Aerox ang kanyang seat height. Ang height ko naman ay 5'9". At syempre abot na abot ko yung ground dahil medyo matangkad naman ako. At I think kahit mga 5 flat, kayang-kaya i-drive ang motor na to. Dahil nga mababa lang naman ang kanyang seat height. At ang maganda dito, sobrang lightweight lang nito, 115 kilos lang. Kaya hindi ka mahihirapang itukod-tukod to dahil magaan lang siya. Hindi rin itong hirap i-maniobra dahil nga sobrang lightweight lang niya. Anyway, sa ilalim ng kanyang upuan, meron din itong malaking underseat storage kaya marami kang mailalagay na gamit. I think nasa 24 or 25 liters ang storage ng kanyang new box. Kaya kahit hindi ka na maglagay ng top box, marami ka nang mailalagay na gamit. At malalapad din ang kanyang mga gulong. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 100 by 80 by 14. Sa likod naman ay 120 by 70 by 14. Then naka-tubeless na din ang mga gulong nito. Pagdating naman sa preno, naka-disc brake na ito dito sa harapan with 2-piston caliper. Sa likod naman ay naka-disc brake na din ito. Pero wala pa itong ABS o anti-lock braking system. Pero meron naman itong CBS or combined braking system. Then pagdating sa kanyang suspension, naka-telescopic fork sa harapan. Sa likod ay naka-dual shock at meron pa itong sub-tank. Meron na rin itong built-in tire hugger kaya hindi na rin kakalat ang mga putik-putik kapag napadaan ka sa mga basa o maputik na daan. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 180.4cc, liquid cooled, 4-stroke, single cylinder, 4 valves, electric fuel injected. Ang compression ratio ay 11.7:1 at ito ay fully automatic. Ang maximum power nito ay 17.4 kilowatts at 8,250 RPM with a maximum torque of 15.7 Nm at 6,500 RPM. Kaya kayang-kaya na rin talaga makipagsabayan sa mga kilalang brand dito sa Pilipinas nitong Euromotor Griffin 180i. Siguradong hindi ka mabibitin sa performance ng motor na to. At pagdating sa disenyo, wala ka nang kailangan
kailangan baguhin pa sa motor na to, di ba? Talaga napaka-sporty, aggressive and modern ng kanyang design. Maganda rin ang pagkaka-design ng kanyang mga decals. Dito sa gilid magkahiwalay din yung kanyang fairings. May nakalagay na Euro. Maganda rin ang pagkaka-design nyo dahil paputol din yung kanyang design. Nandito naman sa side naka-highlights itong Griffin. At kitang-kita dahil malaki ito. Nandito sa bandang dulo meron din siyang decals na Griffin 180i. Ngayon guys, kasama natin si Sir Reynel. Sir Reynel, good afternoon. Good afternoon, sir. Magkano po ba itong Euromotor Griffin 180i para malaman ng ating mga manonood? Bali, ang presyo po nito, SRP price is 109,900. Yan po yung pinaka-presyo ni Griffin 180i. And kung mag-installment naman po kayo is magda-down lang po tayo ng 10,000. Yung monthly is 4,800. And also may rebate din yun. Yung ilang months yung 4,800 din? 36 months. Sa 3 years. Okay. May rebate? Nagkano rebate? 300 pesos yung rebate. And may mga previous din po kami. Also kasama na po yung 3 years LTO, registered. And may jacket din kami na ibibigay. And free helmet and keychain. And also 1-year warranty para sa engine. Ayun, ang mga previous ni Euromotor. Ayos. So yun guys, kung nandito ka lang sa Legazpi City, Albay o malapit ka dito, ayan, dito na kayo sa Motovida, ang pinakaunang branch ng Motovida dito sa Bicol. Lahat ng mga bagong motor ng Euromotor, SYM, Keyway, Benelli, nandito na. Kung wala naman dito yung gusto nyo, pwede naman yan i-pre-order, tama ba sir? Pwede mag-pre-order dito. Ayan. Bisitahin lang guys, etong Motovida Legazpi. Dito lang yan sa Rizal Street, Legazpi City. At pagdating naman sa piyesa, hindi nyo na rin dapat alalahanin dahil meron namang tinatawag na Makoto Shop. Meron silang Facebook page at meron din sa Shopee. Nandun lahat ng mga piyesa na kailangan nyo para sa Euromotor, SYM, Benelli o lahat ng hawak ng Motovida. Then itong Motovida ay sister company lang din ng Mitsukoshi. Kaya pwede ka rin naman magpagawa sa mga Mitsukoshi 3S shop na malapit sa inyo. At para sa akin, masasabi kong sulit na sulit ang pera mo dahil mas affordable ito kumpara sa mga kilalang brand na nandito sa Pilipinas. At pagdating sa forma, kayang-kayang makipagsabayan sa mga kilalang brand. Napaka-premium, sobrang sporty ng kanyang design. Wala ka nang babaguhin dito. Kaya naman nakaka-amaze talaga na naglabas ang Euromotor nitong Griffin 180 na hawig din ng Yamaha Aerox 155 na napaka-pogi talaga. Kaya talagang pogi-pogi kang tingnan kapag ka ito ang motor mo. Meron pa siya ditong katabing color yellow, combination ng color blue. And dalawang kulay yung available dito sa Motovida. Meron pa itong color red. So tatlong kulay ang variation na meron dito sa Griffin 180i. Ikaw, ano masasabi mo dito sa bagong Euromotor Griffin 180i? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless. Mapapakamot ulo ka na lang talaga pag nalaman mong basag na pala ang suspension mo dito sa likuran. Yan ang nangyari dito sa aking motor ng Yamaha Mio Grabis 125. At dahil pupunta naman ako sa Albay, naisip ko na dumiretso muna sa Bicol Speedtech. Kaya pa namang ibiyahe to kahit basag ang kanyang suspension. Basta iwas lang sa mga lubak-lubak na daan at wag lang masyado magpapabilis ng takbo. From Iriga City, bumiyahe ako ng 64 km. Medyo matagal-tagal bago ako nakarating dahil mabagal lang ang aking patakbo. At halos 2 oras din bago ako nakarating dito sa Bicol Speedtech. Umuulan na, mabuti na lang at meron namang available na pyesa na kailangan ko. At ito na ang stock na shock ng aking Mio Grabis 125. Nagkapote na ako para hindi ako tuluyang mabasa. At from Legazpi City naman, bumiyahe naman ako ng Tabaco Albay para pumunta ng Motobot. Mabilis lang din naman ang naging biyahe ko at pagdating ko dito sa Motobot, ayan, inasikaso agad, isinampa agad dito ang aking motor, kinalas agad ang fairings at syempre ikakabit na itong ating bago. Ako naman nandito lang sa gilid, paupo-upo habang nanunood at sobrang bilis lang na ikabit agad itong aking bagong suspension dito sa aking Yamaha Mio Grabis 125. Para sa mga nagtatanong bakit stock na suspension pa rin ang aking binili. Well, para sa akin kasi okay naman itong stock na suspension, matibay naman at sulit na rin para sa 4 years, ngayon lang sumabog. At naka-oversize kasi ako na gulong dito sa likuran, 130/70/12. Kaya stock na suspension lang talaga ang kakasya. So yun lang, dito na natin tatapusin ang video na ito. Maraming salamat sa Speedtech at maraming salamat sa Motobot sa napaka-smooth at napakabilis na serbisyo.